Good morning, church! Welcome to our Sunday worship service. As we prepare our hearts, let's take this moment to settle down, breathe, and focus our hearts on Jesus, our hope, and our Messiah. Mga kapatid, pakinggan natin ang salita ng Diyos mula sa Isaiah 9 verse 2. Sabi dito, "The people walking in darkness have seen a great light." Today we worship that light, Jesus Christ. Today, tumayo po tayong lahat as we enter God's presence with joy and thanksgiving. Let's bow our heads and offer a short prayer to our Lord. Panginoon, salamat po sa panibagong araw at bagong pag-asa. We welcome your presence in this place. Be honored in our worship today. In Jesus' name, amen. Let us offer our best sacrifices to the Lord sa pamamagitan po ng ating pagpupuri sa pangunguna po ng ating praise and worship team. Amen. Magandang umaga po sa bawat isa at welcome po ang bawat isa sa ating pananambahan, especially po sa Ate Mary Jane, ang ating visitor for today. So salamat sa presensya ng Panginoon sa araw na ito at tayo po ay muli nagkatipon-tipon. So sabi po sa kanyang salita sa Hebreo 13 verse 8, si Jesucristo ay hindi nagbabago. Kung ano siya noon, ganun din siya ngayon at magpakilaman. Amen po ba? Amen. Talagang hindi nagbabago ang Panginoon. Tayo man, ang mundo man ay nagbabago at tayo mga tao ay nagbabago. Ang pag-ibig ng Panginoon ay patuloy nating nararanasan. Praise God. Kaya alayan po natin siya ng awit at masasalamat sa umagang ito. Praise God. Hallelujah.
Kami po ay patuloy na mag-aali ng papuri at pasasalamat. At aming ilalagap sa iyo ang aming pagtitiwala, Panginoon. Sapagkat sa iyo ang pag-asa, kayo po ang aming kalakasan sa bawat araw, Panginoon. Yes, hallelujah, Jesus. Iwala sa'yo, kalakasan ko'y nagkagaling sa'yo. Ako'y nagtitiwala sa'yo.
Lord, sa iyong presensya sa mga oras na ito, Panginoon, na maihayag namin ang aming pasasalamat at pagpupuri sa dakila mong pangalaman. Sa pangalan ni Jesus, amen and amen. Inaanyayahan ko po ang lahat na muling tumayo bilang pagbibigay galang sa pagbasa ng salita ng Diyos na pangunahan ni Sister Helen Malang, followed by our speaker na magme-message, Pastor Rafi Malang. Ang ating pong text ay matatagpuan sa Isaiah 9:6 hanggang 7. Isaiah 9:6-7. Ang sabi po rito, dahil para sa atin, may mga batang pinanganak. Binigay sa atin ang isang lalaking anak. Sa balikat niya, ang pagmamahala ay ipapasan at tatawagin siyang nakakamanghang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang tatay, Prince ng kapayapaan. Verse 7, ang paglawak ng kapangyarihan niya at ang kapayapaan, walang katapusan. Sa trono ni David at sa buo niyang kaharian. Itatatag niya ito at gagawin niya kung ano ang patas at matuwid, mula ngayon at magpakailanman. Buong pagmamalasakit itong gagawin ni Lord na makapangyarihan. Ito po ang salita ng Diyos. Maaari na po tayong makaupo. Good morning everyone. At advance na tayo. Advance Merry Christmas. So, ang simoy ng hangin ay nagbabadyang Pasko na. So, kaya simula po sa linggong ito, ang ating series ay may kinalaman sa Christmas. So, this morning we'll be talking about the hope of the Messiah. Mula po sa Isaiah chapter 9, 6-7. Many years ago, merong isang pamilya na sa isang maliit na probinsya, naghahanda sila para sa Noche Buena. Kasi mag-Christmas na, so nagpe-prepare sila ng pang Noche Buena. So yung mga bata, excited sila, may mga decors, mga parol, mga Christmas lights, no? May handa sila kahit konti, no? At talagang naglagay sila ng mga Christmas lights. No? Excited na yung mga bata. No? Pero nung bandang hapon, biglang nag-brown out. Kaya alam niyo naman sa probinsya, kapag brown out, napakadilim talaga. So walang makita, walang ilaw. Para bang nawala na sigla yung mga bata. Parang nawala ng saya yung kanilang buhay. O yung bunso umiiyak. Sabi niya, Papa, paano na yung Christmas light natin? Wala nang Christmas, sabi niya. Sabi ng bata. No? Tahimik lang yung tatay, pero halata mo na nalungkot din siya. And then lumabas siya ng bahay. After a few minutes, bumalik siya. May hawak na isang maliit na kandila. Sabi ng tatay, mga anak, kahit madilim, hindi ibig sabihin wala nang Christmas. Kahit maliit yung ating ilaw, sapat na para ipaalala sa atin na may pag-asa. So kaya sinindihan nila yung kandila, and amazingly yung buong family ay they move closer to one another. At kahit na maliit yung kandila, kahit maliit yung sindi ng kandila, nagdala ng init at nagdala ng liwanag at saya sa kanilang pamilya. Sabi nung tatay, hindi kailangan na malakas yung ating ilaw para maalala kung bakit tayo nagse-celebrate ng Christmas. Kahit maliit na liwanag, ito'y nagpapakita na may pag-asa. So, hindi po nag-ihand lang ng brownout para mag-celebrate sila ng Christmas. Noong panahon ni Isaiah, ganyan po yung climate. Spiritually and politically, madilim ang paligid. Parang walang pag-asa, parang brownout ang mundo nila. Pero sa gitna ng dilim, ang Diyos ay nagbigay ng isang liwanag ng pag-asa. At siya ay nagpahayag, for to us a child is born. A single child, a simple manger, a small beginning, yet a light strong enough to scatter all darkness. And this child is the Messiah, Jesus, the hope of the world. Hope is the most
powerful forces in human life. Kapag may pag-asa, may lakas. Kapag may pag-asa, may dahilan para bumangon. Pero kapag nawala ng pag-asa, parang nawawala ang kulay ng buhay. And for many people today, maybe for even some of us here, hope feels distant. The world is full of uncertainty. Maraming problema, maraming tanong, maraming hinagpis. But in the middle of the darkness, God gave the greatest promise, the Messiah, Jesus Christ, the hope of the world. Isaiah chapter 9, 6-7 is one of the most beautiful and powerful prophecies about the coming Messiah. Sinabi na ito ni Isaiah 700 years before ipanganak si Jesus. Yet it describes him with details. 700 years pa bago siya pinanganak, dinescribe siya ni Isaiah ng buong detalye. Napaka-detalyado po yung kanyang pagkakadescribe. Today, let us explore why Jesus is our unshakable hope and how His coming changes the way we live. Pero bago yan, mag-pray muna tayo. Salamat, Panginoon, sa umagang ito, na sa buwang ito, Panginoon, ay inaalala namin at sineselebrate ang inyong unang pagdating, ang unang Christmas na sinelebrate dito sa mundo, na kung saan dumating ka sa isang simpleng sabsaban upang iligtas kami sa aming mga kasalanan. Salamat, Panginoon, na nung unang Pasko, nakasilay ang sangkatauhan ng pag-asa. Nakasilay ang sangkatauhan ng liwanag. Sa gitna ng dilim, kayo po ay dumating bilang isang liwanag. At sa umaga ito, Panginoon, sa aming pagbabalik tanaw, sa aming pagtunghay sa inyong salita, mula sa propesiya ni Propeta Isaiah, nawa nga po, Panginoon, pagliwanagin niyo po ang aming puso't isipan, nang inyo pong mensahe ay aming maunawaan, matanggap, at ito po'y magningning sa aming buhay, Panginoon. Ang mensahe pong ito ay dalhin nyo sa bawat puso. Ang mensaheng ito, Panginoon, ay maging inspirasyon sa aming mga buhay. Sa mga nangihinang kaluluwa, Panginoon, ito'y magsilbing kalakasan. Sa mga nadidiscourage, ito po, Panginoon, ay mag-lift up. At sa mga naghihinagpis, Panginoon, dalahin ko na sa pamagitan ng inyong mensahe, ito po'y magdala ng comfort. Pagpalain niyo po ang bawat isa na makikinig ng inyong mensahe. Salamat po, itong dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Mula po sa sulat ni Isaiah, 3 bagay po yung ating titingnan sa umagang ito. 5 bagay. So kaya, just sit back and listen to the message of God. Medyo mahaba-haba po ito kasi 5 punto tayo ngayon. Mula po sa mga usual na 3 punto natin, dahil Christmas naman, kaya may bonus na ito. Kasama na yung bonus dito. No? So, sige po, simulan natin sa unang punto. Una po ay ayaw niyang gumalaw. Yan. The Messiah brings hope through His person. Sabi doon sa verse 6a, for to us a child is born, to us a son is given. Isaiah begins with a breathtaking announcement. Ito pong announcement ni Isaiah ay kahindik-hindik, no? Kapana-panabik. Sabi niya, for to us. Ang bungad po niya doon ay for to us. Ibig sabihin po, ito'y para sa atin. Regalo para sa buong sangkatauhan. Hindi ito aksidente. Hindi ito nangyari dahil kailangan lang may mangyari. The Messiah is God's intentional gift to a broken world. A child is born, it speaks of His humanity. No? Ibig sabihin po, siya po'y totoong tao. He walked where we walk, felt what we feel, experienced hunger, napagod po siya, nalungkot po siya, nakaranas din po siya ng rejection and suffering.
Yung mga na-experience po natin, na-experience si Jesus dahil namuhay po siya kasama ng mga tao, naging tao po siya. Pero, sabi niya, a son is given. It speaks of his divinity. Kanina po, sinasabi na siya ay totoong tao, ngayon naman po, dito ay nagsasabi na siya rin ay Diyos. Hindi siya ordinaryong sanggol, na katulad ng nakikita natin na mga baby na sinisilang. Siya po'y anak ng Diyos na ibinigay para sa atin. Nag-alay ng buhay para sa atin. So hindi lang siya isang ordinaryong sanggol. This child was also God. Nakita po natin yung isang side niya bilang tao. But here, makita rin po natin yung kanyang another side na bilang isang Diyos. Dalawang nature po si Jesus. Yung human nature at divine nature. Ang ibig sabihin po nito, siya po ay 100% man at the same time 100% God. So, He was man at the same time God. So, again, ang sinasabi po ni Isaiah diyan ay a son is given, speaks of his divinity. So, siya po ay Diyos o anak ng Diyos na ibinigay para sa atin. Kung minsan, parang feeling natin, walang nakakaintindi sa atin. Parang feeling natin, walang nakakaunawa sa atin. But Jesus understands all of us, you and I, perfectly. Minsan feeling natin yung pamilya natin, di tayo naiintindihan. Minsan feeling natin yung church, di tayo naiintindihan. Minsan feeling natin yung mga classmates natin, yung mga friends natin, di tayo naiintindihan. Feeling natin mga office mates natin, di tayo naiintindihan. But Jesus understands us perfectly because He became like us. Naging katulad niya tayo. Naging katulad natin siya. Naging tao siya. Kaya anuman yung ating pinagdadaanan, anuman yung ating nararamdaman, lahat yan ay na kanyang nauunawaan. Alam niya kung paano magutom, alam niya kung paano mauhaw, alam niya kung paano malungkot, alam niya kung paano magdusa, dahil lahat yan ay napagdaanan niya. Kung minsan may pakiramdam tayo na parang walang makakatulong sa atin, but Jesus is divine, powerful, sovereign, and He is able to save. He is fully man to relate to us and fully God to rescue us. Bali-bali liig nito ka sisilip eh. Yan. Okay na? Yan. So, this is the hope that His persons brings to us. He is fully man to relate with us and fully God to rescue us. Point number 2, the Messiah brings hope through His power. Sabi doon, and the government shall be upon His shoulders. During Isaiah's time, ang Israel ay napapaligiran ng mga banta, ng mga rumors o banta ng gyera. Napapaligiran sila ng mga kalaban na maaaring sumakop sa kanila anytime. Nandun din po yung kanilang mga leaders na corrupt, katulad ng mga leaders natin ngayon. So, parang sila ay wala ng pag-asa. But the prophecy says the government will be upon His shoulders. Ito po ay nagbibigay ng pag-asa sa bansang Israel during that time na sila po ay nawawala ng pag-asa. Ano pong ibig sabihin itong sinasabi rito, the government shall be upon His shoulders? Ang ibig sabihin nito ay, una, siya ang may ultimate authority. Na siya ang may kapangyarihan. Na siya ay may kakayahan. Kapag sinabing ultimate authority, kaya niyang gawin ang lahat ng bagay. May karapatan siyang gawin. May kapangyarihan siyang gawin ang lahat ng bagay. The government will be upon His shoulder speaks about His ultimate authority. Siya rin po ay tunay na hari. At
siya rin po ang may hawak ng mundo. Siya po ang may control ng lahat. He is the sovereign king na nagko-control ng lahat. At dahil siya ang hari ng mundo, hindi siya tulad ng mga hari na makikita natin. Hindi siya tulad ng mga presidente o mga world leaders na nakikita natin na bumabagsak, nagkakamali, may kahinaan. Yung mga world leaders po natin, mga presidente na namumuno sa bawat bansa, lahat po yan ay may mga kahinaan. Lahat po yan nagkakamali. Lahat po yan ay maaaring bumagsak. Kailan lamang may mga nababalitaan tayo ng mga matataas na nanunungkulan sa gobyerno sa ibang bansa na nag-resign. Pero dito sa atin, wala tayong naririnig na nagre-resign. Sa kanila ay napagbibintangan pa lang, ganun katindi yung kanilang delikadesa. Napagbibintangan pa lang sila, resign na kagad. Pero sa atin, may andyan ng mga katibayan, nagdudumilat na yung mga ebidensya, wala pa rin nagre-resign. Nakapito ko talaga sa mga posisyon. So, ito po mga leaders na ito na sinasabi natin ng mga hari sa mundo ay maaaring bumagsak, maaaring magkamali. Lahat yan may mga kahinaan. Pero si Jesus, He carries the government on His shoulders, meaning that He alone is strong enough to rule the universe. Hindi lang isang bansa ang kaya niyang pamunuan, kundi buong universe, buong kalangitan, buong kalaliman, lahat po na nakikita natin ay kaya niyang pamunuan. Kapag pasan mo ang problema at parang bibigay ka na, ito po yung tandaan natin. Kapag pasan mo ang daigdig, para kasi Sharon Cuneta. Marami sa atin dito katulad ni Sharon Cuneta. Lalo pag may handaan. Ibang Sharon yun. Pero Sharon Cuneta sinasabi ko, yung pasan mo ang daigdig. So kapag ikaw ay nasa ganito sitwasyon, feeling mo pasan mo ang daigdig, ito yung tandaan natin. Hindi mo kailangang pasanin ang daigdig. Si Jesus ang may hawak nito. Paubaya mo kay Jesus. Paubaya mo sa Panginoon. Hindi mo kailangang pahirapan yung sarili, pasanin ang buong mundo. Because Jesus, siya ang may control nito, siya ang may hawak nito, isuko mo sa Kanya. He holds nations, history, kings and kingdoms, and He surely holds you. Tayo ba ay natatakot sa ating future? Feeling ba natin wala tayong magagawa, powerless, o masyado tayo na overwhelmed na mga dumarating sa atin ng mga pagsubok at mga problema? Ito pong verse na ito ay nagre-remind sa atin that your life is not on your shoulders. It's on His shoulders. Tandaan po natin yan mga kapatid. Ito po yung nagpapaalala sa atin ng ating buhay, hindi natin hawak. Si Jesus ang dapat may hawak nito. Kaya tayo nabibigatan, kaya tayo nahihirapan, dahil pinipilit nating hawakan, dalhin ang ating buhay. Kaya nga sabi ni Jesus, kung sino man ang napapagod at nabibigat ang lubha, sabi niya, lumapit kayo sa akin at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Jesus offers us rest. Kaya bakit tayo magpapakapagod? Bakit tayo magtitiis ng pagod na pagod? Samantalang kay Jesus, may kapahingahan. Kay Jesus, may kapayapaan. Pangatlo, the Messiah brings hope through His character. Sabi doon, and His name shall be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Ang bawat pangalan na nakikita natin dyan ay nagpapahayag ng pag-asa na pwede nating panghawakan. Una, sabi dyan, Wonderful Counselor. Ito po ay nagbibigay ng pag-asa sa atin kung tayo ay confused. Kung nagugulumihanan ng ating mga isipan, naguguluhan ng ating mga puso,
pag-asa ang dulot ni Jesus because He is our wonderful counselor. Kapag hindi mo alam ang gagawin, kapag may mga desisyon ka na kailangan gawin, lumapit ka sa ating wonderful counselor. Hindi lang siya magaling, kahanga-hanga ang kanyang karunungan. His wisdom is perfect. Kung minsan hindi natin alam kung saan tayo pupunta, hindi natin alam kung saan tayo tutungo, confused tayo sa mga decisions, confused tayo sa ating mga relationship, finances, ministry, future. But the Messiah gives clarity. Kaliwanagan ang gusto niyang ibigay sa atin kung tayo ay aasa at lalapit sa Kanya. He is our wonderful counselor. Kapag hindi mo alam ang gagawin, lumapit tayo kay Jesus. His counsel is not just wise, it is wonderful, comforting, life-giving counsels. So kapag dumarating ka sa punto na confused ka, hindi mo alam gagawin mo, lumapit ka sa Panginoon para bigyan ka niya ng wise na payo. Siya rin ay mighty God because He is our hope in our weaknesses. Mighty God, ibig sabihin po siya ay makapangyarihan. He is strong when we are not. Siya ang ating kalakasan sa ating mga kahinaan. Minsan sa ating pagod, parang drain na tayo, nag-struggle tayo. Pero ang pag-asa ay hindi nakabase sa ating kalakasan. Dahil dumarin talaga tayo sa punto na nanghihina tayo. Nadidrain tayo. Ang pag-asa natin ay nasa lakas ng Panginoon. Kaya sa ating mga kahinaan, siya ang ating kalakasan. Sa Panginoon, walang imposible. Walang masyadong mabigat na burden sa Kanya. Walang masyadong malalim na sugat. Walang masyadong malakas na kaaway. Kaya sa lahat ng ito, kayang-kaya tayong palakasin ng Panginoon at bigyan ng katagumpayan. He is also the everlasting Father. Ito po'y nagpapakita ng pag-asa sa mga lonely and broken. Merong kanta dati, napakalungkot talaga nung kanta na yun. Kaya pag maririnig mo, malulungkot ka rin. Ang pamagat ng kanta ay lonely. Kung inaabot yung mga transistor radio noon, yan ang mga tugtugan. No? Lalo sa hapon, may drama na Mr. Lonely. No? Yan lagi pinatutugtog. Ay, pakinggan mo at talagang malulungkot ka. But, dito po, sa talatang ito, sinabi na Isaiah that He is the everlasting Father. Ito po yung nagbibigay ng pag-asa sa mga nalulungkot at sa mga broken. Hindi ito nagsasabi siya ay hindi ito nagsasabing siya si God the Father. Ang ibig sabihin, si Jesus ay nag-aalaga, nagpoprotekta, nagbibigay gabay tulad ng isang perfect Father at hindi siya nagbabago. In a world where many fathers fail, in a world where people live, in a world where relationships break, Jesus is an everlasting Father, faithful, present, loving, enduring. He is also the Prince of Peace that gives us hope amid chaos. Ang mundo natin magulo. Bahagi o part ng nangyayari sa ating mundo ngayon ay signs of the end of the age. Nandyan yung mga rumors of wars, sicknesses. Kung kailan lang, nung 2020, talagang dinaanan tayo ng pandemic at maraming nawala. Fear, stress, anxieties. And during that time, pandemic time, marami ang nagkaroon ng mga anxieties, nagkaroon ng mga panic attack, at kung ano-ano pang attack.
Sinasabi diyan na si Jesus ang prinsipe ng kapayapaan. Hindi siya nagbibigay ng peace na base sa absence of problems. Hindi ibig sabihin na kapag binigyan ka ng peace ni Jesus ay wala ng problema. Nandoon pa rin yung problema. Hindi niya binabago yung sitwasyon. Pero ang nagbabago, nandoon yung kanyang presensya. Kaya kahit anong problema ang iyong pagdaanan, tiyak na iyong mapagtatagumpayan dahil meron kang kasama. Tiyak na magkakaroon ka ng kapayapaan dahil alam mo, kasama mo si Jesus sa lahat ng iyong pinagdadaanan. He is the Prince of Peace because He gives peace in the middle of the storm. So, kapag ang iyong isipan ay hindi na mapahinga sa kakaisip, sabi nga, may nagtanong, hindi ka ba napapagod? Bakit? Kasi lagi kang tumatakbo sa isipan ko. So, when your mind is restless, no? Isip ka ng isip, when your heart is troubled, no? When your life feels chaotic, ang feeling mo napakagulo ng buhay mo, tandaan natin, Jesus is our peace. Because He is the Prince of Peace. Number 4, the Messiah brings hope through His kingdom. In verse 7, sabi doon, of the increase of His government and of peace, there will be no end. Ang human kingdoms ay maaring mag-rise and fall. Katulad ng nakita natin sa history, maraming mga bansa ang nakilala at nawala. Pag nagbabasa tayo ng Old Testament, maraming mga bansa doon na mababasa natin na hindi na natin makita ngayon o naririnig ngayon. So, human kingdoms, mga kaharian, mga pamunuan ay maaaring mawala. Leaders come and go. Ang presidente, 6 years lang. Ang kamakop, every 4 years, nag-elect tayo ng bagong presidente. So, leaders come and go. Kami po ay hindi permanente dito. So, darating ang time, kami rin po ay mawawala. So, come and go po. Economists, maaaring lumakas, maaaring humina. No? Empires o mga kaharian ay maaaring bumagsak. Pero ang kaharian ni Jesus, hindi mauubos, hindi lulubog, hindi matatalo, hindi mawawala. Because His kingdom is eternal. Walang hanggan. Unstoppable. And peace-filled. Ito po yung kaharian ni Jesus. Hindi nawawala. Hindi matitigil yan because it is eternal. Walang makapipigil yan. Unstoppable. Hindi lulubog, hindi matatalo. At punong-puno ng kapayapaan. Ang pag-asa dito ay naririto sa statement na ito. Kapatid, wala dyan. Nandito pala susunod. Yan. Ito yung pag-asa. God is not finished yet. He is still building His kingdom, and one day, Jesus will reign visibly, physically, eternally. Yan po yung millennial kingdom na tinatawag sa Revelation, na kung saan si Jesus, He will reign with us here on earth for 1,000 years. Then after that, for eternity na yun. Now, this statement gives us hope because makita po natin dito, one day, makakasama natin si Jesus, He will reign, maghahari siya, makikita natin siya visibly, physically, and eternally sa pagdating ng panahon. This gives us hope because when injustice seems to win, ito yung ating babalikan. Kapag nakikita natin, parang mas nagtatagumpay yung masasama, ito ang ating balikan.
Kapag nakikita natin ang mundo parang out of control, itong ating balikan. Minsan nagtatanong tayo, bakit parang mas nagpa-prosper yung masasama kaysa sa mga Christian? Tandaan natin, may hangganan ang lahat ng yan. Temporary lang ang lahat ng yan. Pero kapag tayo nandun sa kaharian ni Jesus, He is with us. We will be with Him eternally. For eternity. Walang hangganan. There is a king. Ito pong statement ito nagpapakita na merong hari at siya ay muling babalik. Number 5, the Messiah brings hope through God's faithfulness. Sa verse 7, sa huling bahagi ng verse 7, sabi doon, the zeal of the Lord of hosts will do this. Ito yung pinaka-powerful na assurance dito. Ang katuparan ng pangakong ito ay hindi nakabase sa tao, kundi sa Diyos mismo. Sabi doon, the zeal of the Lord. Ang ibig sabihin ito, makita natin yung passion ng Diyos. Makita natin yung kanyang determinasyon. Makita natin yung kanyang unstoppable commitment na gawin ang mga bagay na ito. Natuparin yung kanyang pangako. So, ang Diyos sa kanyang pangako ay hindi lang siya basta nangako. Nandun yung kanyang zeal. Yung kanyang passion. Determined siya. At walang makapipigil sa kanyang commitment na ino na tuparin ang kanyang pangako. Kung ang pag-asa natin ay nakabase sa mga tao, natural, wala tayong security. Natatakot tayo. Pero ang pangako ng Messiah ay galing sa Diyos, kaya ito ay sigurado. Kung minsan feeling natin hindi mangyayari ang magandang bagay, pero tandaan natin, kung nangako si Lord, tiyak mangyayari. Kung sinabi niya, tiyak tutuparin niya. Kung sinimulan niya, tiyak tatapusin niya. Sabi ni Paul, He who began a good work in you will be faithful to complete it. Kung ano man ang sinimulan ng Diyos sa buhay mo, siya ay tapat at ito ay kanyang tatapusin. Hindi siya nagsisimula nang hindi niya tinatapos. Hindi siya nagsasabi nang hindi niya ginagawa. Hindi siya nangangako na hindi niya tinutupad. Isang bagay hindi kayang gawin ng Diyos, ang magsinungaling. Because He is a God of truth. At kapag kanya sinabi, talagang mangyayari. Our hope is not in chance. So hindi po tayo umaasa sa swerte-swerte lang because ang ating pag-asa ay nasa Diyos, sa katapatan ng Diyos. Hindi tayo umaasa sa patsamba-tsamba. Kaya hindi tayo nagsasabi ng good luck. Ba? Manapa, God bless. Kasi pag sinabi mong good luck, isinaasa mo yung kapalaran sa paswerte-swerte lang. So, hindi tayo umaasa sa tsamba o swerte because our hope is in God's faithfulness. Dahil tapat ang Diyos, yun ang ating inaasahan. Isaiah chapter 9 verse 6 to 7 tells us that hope is not a place. Hope is not a feeling. Hope is not a wish. Hope is a person. And He is Jesus. In Him, we find hope for our confusion because He is our wonderful counselor. In Him, we find hope for our weaknesses because He is the mighty God. In Him, we find hope for our loneliness because He is the everlasting Father. In Jesus, our hope, we find hope in our chaos because He is the Prince of Peace. In Jesus, we find hope for our future because He is the eternal King. In Jesus, we find hope that cannot be shaken because of His faithfulness. This Christmas, and hindi lang this Christmas, every day, we must cling to the Messiah who came, who lives, and who will come again. Pagkatapos ng Typhoon Yolanda sa Tacloban noong 2013, isang pastor nag-share ng kanyang story na hindi niya makakalimutan. Days after the storm,
habang naghahanap sila ng survivors, nakita niya ang isang nanay na nakaupo sa gilid ng kalsada. Basang-basa, duguan, nanginginig sa lamig, halos wala na siyang pag-asa. Parang wala na siyang buhay. Kasi wala na yung kanyang asawa. At pakiramdam niya, wala na rin yung kanyang anak. So hindi niya alam kung buhay pa yung kanyang 3 anak. Pero habang siya nakaupo doon, ang sure sa kanya, yung asawa niya talagang wala na. Pero yung kanyang 3 anak, hindi siya sigurado, hindi niya alam kung anong nangyari. So, nilapitan siya ng pastor at tinanong siya, "Ate, kumusta? May maitutulong pa ba kami sa iyo?" Sabi ng pastor. Kasi hindi alam ng pastor kung ano sasabihin niya doon sa babae. Kaya nasabi lang niya, "Kumusta?" So, yung babae, tiningnan lang siya, at halos pabulong na lang, nasabi niya, wala na akong pag-asa. Sabi ng babae. So, di alam ni pastor kung ano yung sasagot niya, but suddenly, may narinig silang isang mahinang, parang batang umiiyak. So, sinundan nila kung saan nanggagaling yung sound, at sa ilalim ng isang sira-sirang plywood, merong maliit na sanggol, buhay. Napasigaw yung babae at patakbong lumapit doon sa kanyang anak, niyakap niya na mahigpit at talagang humagulgol ng iyak. Pagkalipas ng ilang minuto, sabi ng pastor sa kanya, "Ate, ganyan din ang ginawa ng Diyos sa atin. Sa gitna ng dilim at unos, may iyak ng sanggol na nagbigay ng pag-asa sa buong mundo." Ang pangalan ng sanggol na yon ay Jesus. Yung nanay na ito later on ay isa sa mga unang simulang magtayo uli ng kanilang mga bahay. At tumulong din siya sa mga relief missions itong babaeng ito. At siya po ay nagpatotoo, kung buhay si Jesus, may pag-asa pa ako. Ito po yung kanya naging patotoo. Pagkatapos ng napakatinding pagsubok sa kanyang buhay. Katulad po nung nanay na yon, marami sa atin dumadaan sa mga bagyo ng buhay, mga problemang emosyonal, financial, spiritual. Sometimes we sit in the darkness, niisip natin, wala na, tapos na, wala ng pag-asa. But Isaiah chapter 9 verses 6 to 7 reminds us, in the darkest moment, God gave a child, a single cry in a manger, and hope was reborn for the world. Jesus, our wonderful counselor, mighty God, everlasting Father, and Prince of Peace, is the living proof that no storm can erase the hope God gives. As long as Jesus lives, hope lives in us. Habang nandiyan si Jesus at siya ay mabubuhay magpakailanman, kaya tiyak tayo na hindi tayo mauubusan o mawawalan ng pag-asa. Habang nandiyan si Jesus, ang pag-asa ay mabubuhay sa bawat isa sa atin. Ang pag-asa ay mabubuhay sa ating mga puso because there is Jesus, our Prince of Peace. Tayo po'y manalangin. Panginoon namin Diyos, salamat po sa napakagandang mensahe na pag-asa na pinahayag mo sa amin ngayong araw. Salamat po dahil sa gitna ng dilim ng mundo at bigat ng aming pinagdadaanan, pinadalang po ang aming Mesyas, si Jesus, ang aming wonderful counselor, mighty God, everlasting Father at Prince of Peace. Salamat dahil hindi mo kami iniwan sa kawalan ng pag-asa. Hindi mo kami pinabayaan sa takot, pagkalito o pagod. Sa pamamagitan ni Jesus, binigyan mo kami ng liwanag na hindi kayang talunin ng kahit anong dilim. Panginoon, binabalik namin sa inyo ang lahat. Kung may nalulumbay, palakasin po ninyo. Kung may naguguluhan, gabayan po ninyo. Kung may natatakot, bigyan po ng kapayapaan. Kung may pagod at nawawala ng gana, punuin niyo po ng bagong pag-asa mula sa inyong presensya. Turuan niyo po kami lumakad araw-araw na may tiwala sa inyong mga pangako. Tulungan niyo po kami magpakatatag sapagkat kayo po ang Diyos na tapat at hindi nagbabago. At kagaya na sinabi sa inyong salita, ang inyong kaharian ay walang hanggan at ang inyong kapayapaan ay hindi mauubos. Panginoon, nawa ang pag-asa na nagmula kay Jesus ay patuloy na magningning sa aming puso
sa aming pamilya, sa aming simbahan. Binabalik po namin sa inyo ang lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ng aming Mesyas na si Jesus. Amen at Amen. Kung paano nagsalita ang Panginoon sa inyong mga puso, I invite everyone to respond through worship. Let's declare once again that Jesus is our living hope. Once again, I call the praise and worship team to lead us in our response songs titled Living Hope. Jesus Christ is my living hope. Praise the one who set thee free. Hallelujah.
thanks through giving. May I call on Henrik Malang to lead us in the offertory. Para po sa ating pagbibigay. So, let's open our Bibles in Luke chapter 6, verse 38. Sabi dito, "Give and it will be given to you. A good measure, pressed down, shaken together, and running over, will be poured into your lap. For with the measure you use, it will be measured to you." So, bago tayo magbigay, gusto ko lang rin i-share yung devotion namin kanina. Napakagandang devotion namin kanina. So, just quick summary. Ito na yung takeaways ko dun sa devotion namin kanina. So, it's about giving kasi. So, ayun. 3 points lang naman yung binigay ni Vanessa dun sa shinare niya kanina. It's, we give out of love, trust, and appreciation sa ating Panginoon. So, love. No? Pag nagbibigay kasi tayo without love, no, nagiging burden yun sa atin. And if we give, we give to Jesus or to the Lord, it's because we trust Him na kung ano yung kakaloob natin na maluwag sa puso natin, babalik sa atin yun ng Panginoon tenfold. And lastly, we give because we appreciate everything that the Lord has given us, yung mga blessings na natanggap natin. Simply to give thanksgiving sa lahat ng binibigay ng Panginoon sa atin. No? So, yun. Magbigay tayo ng bukal sa ating puso, hindi napipilitan lamang. Sige, maaari na po tayong magbigay. One of the best ways that we can prove that we love the Lord is by giving. Amen. So we're going to sing a song about giving, and it's got some hand motions, and I want you to join with me, okay? Will you do that? Here we go. Watch me. Give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. Help me out now. Here we go. Give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over. Give, and it will come back to you. When you give May I invite everyone to stand? Let's pray. Hallelujah, Lord God. Maraming salamat sa araw na ito na ay pinagtagpo-tagpo ninyo, Lord God, sa inyong bahay-sambahan. Maraming salamat sa mensaheng napakinggan namin sa araw na ito, Lord God. Nawa ang mensaheng ito ay mamutawi sa puso at isipan namin, Lord God. And in your presence, Lord God, dinadalangin namin ang aming mga ikaw po, Lord God. Ito ay maingat namin binabalik sa inyo, Lord God. Use it mightily, Lord God, sa inyong simbahan. Hindi lang sa loob ng inyong simbahan, Lord God, ngunit nawa malayo ang maabot ng mga ikapo na ito, Lord God. Ma-reach namin, Lord God, yung mga hindi pa nakakilala sa inyo. And we pray, Lord God, bless lahat ng inyong mga anak, Lord God, yung mga nakapagbigay, Lord God. Bless them tenfold, Lord God. Ngayon din sa mga walang kakayahan ng mga pagbigay, Lord God. Nawa, ikaw nakakalam ng kanilang mga suliranin, Lord God. Ikaw nakakalam ng pinagdadaan ng bawat isa, Lord God. Give us knowledge and wisdom, Lord God, para sa araw-araw namin buhay, Lord God. And nawa, ikaw patuloy na mag-bless sa amin, ang provide ng lahat na kakailanganin namin sa araw-araw. Lahat ng ito sa inyo lang namin maigat na binabalik. In Jesus' mighty name, amen. Ngayon naman po ay dadako na tayo sa announcement and acknowledgements. So, unang-una po, wini-welcome ko po ang bawat isa at ina-acknowledge ko rin po ang mga tumayo sa harapan for our scripture reading, Pastor Helen Malang, for our offertory, Brother Henrik Malang, and speaker, Pastor Rafi Malang, and MC is yours too. Na-acknowledge ko din po ang mga praise and worship team. Sa song leader, we have Leisure Galito. For our backup, we have Pastora Jenny Taton and Vanessa Asas. And for our musicians, Taton Brothers and Malang Siblings and Pastor Vlad Venus. So for next Sunday, we have the Fernandez family leading us in the... So for MC,
Carmina Fernandez, and offertory Monica Fernandez, and scripture reading Eliza Fernandez. So, weekday activities. So, prayer meeting every Wednesday at 8 p.m. Patuloy po natin suportahan. Youth Connect every Sunday after service. And Children's Sunday School every Sunday at 3 p.m. Mamaya po wala kasi may ganap po ang youth cell, may election. So, Dawn Watch every Saturday at 5:30 a.m. December Cleaners, so kahapon po naglinis ang women and men. Women. So, next Saturday po, ang nakasign ay Youth and Young Pro. So, announcement po, ang Self Alliance Men Philippines ay magkakaroon po ng Christmas Fellowships with the theme Responding to God's Favor. Speaker po ay si Reverend Marlon A. Bagotsay. So, gaganapin po ito sa December 14, 2025 at 2 p.m. onwards. Venue is ECCS and may registration fee po tayong 100 pesos. So, next is birthdays. So, belated happy birthdays po sa mga nag-birthdays na mga nakaraang araw and advance happy birthday po. So, for December 2, we have Jasper Taton. December 6, Miguel Obmerga. Happy birthday to December 10, Mercy Lozada. Happy birthday. December 31, Shaira Gami. To you. So, that's all for our announcements. So, may I once call again on Pastor Rafi Malang to lead us on our communion. Bago po tayo dumako sa ating communion, ay meron lang po tayong pakikinggan. Kung gusto nyo sabayan, pwede nyo sabayan. Na isang hymn. So, habang pinapakinggan po natin, habang nagme-meditate po tayo sa hymn na yan, it's an old hymn na pinamagatang O Come, Emmanuel. May mga bagong rendition na po ito. Mayroong version si Chris Tomlin ito. So, minodernize po nila yung old hymn. Ito pong hymn na ito is one of the oldest and the most powerful or meaningful Christian songs of Advent or Christmas hymn. It was written during a time when believers longed for God's presence, just like Israel longed for the coming of the Messiah. The word Emmanuel means God with us. Ito yung pinakamalaking pag-asa na meron tayo. Na ang Diyos mismo ay bumaba, pumarito at nakisama sa atin sa gitna ng ating paghihirap. This song is a cry of the heart. Na parang sinasabi natin, Lord, dumating ka. Lord, iligtas mo kami. Lord, be with us. And the wonderful truth is this, that He did come. Dumating talaga siya. And He is with us. And He will come again. So habang pinapakinggan po natin itong hymn na ito, let it be a reminder of the deep longing of every human heart and the faithful promise of our Messiah who brings hope, peace, and light into our darkness. So let us hear the song, O Come, Emmanuel. O come, Emmanuel.
Mga kapatid, kanina po ay napakinggan natin ang mensahe tungkol sa hope of the Messiah. Ang pagdating ni Jesus bilang Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father at Prince of Peace. At ngayon ay dudulog tayo sa banal na hapunan. Nais ko pong ipaalala sa ating lahat, the reason why we have hope is because the Messiah did not only come, He came to die for us. Kung walang krus, walang tunay na pag-asa. Kung walang dugo ni Kristo, wala tayong kapayapaan. Kung wala ang kanyang sakripisyo, tayo mananatili pa rin sa dilim at sa kasalanan. Ngayon po umaga ito sa ating communion, we remember the hope that Jesus secured for us. The hope of the Messiah is a sacrificial hope. Isaiah 9 verse 6 speaks of a child who would be born, pero hindi siya basta ipinanganak. Pinanganak siya upang ialay ang kanyang buhay para sa atin. When we hold the bread and the cup, we remember the cradle points to the cross and the cross points to the empty tomb. Hindi lang siya dumating bilang sanggol, dumating din siya bilang tagapagligtas. So sa Lord's Supper, we proclaim, Lord, hindi ko makakalimutan ang pag-asa na binigay mo sa akin sa pamagitan ng iyong dugo. The hope of the Messiah brings peace with God. Si Jesus ay tinatawag ni Isaiah na Prince of Peace. Pero paano tayo magkakaroon ng peace with God? Hindi po sa mabuting gawa, hindi sa pagiging mabait, hindi sa pagiging relihiyoso. Sabi sa Romans chapter 5 verse 1, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Sa communion, sinasabi natin, Lord, salamat po dahil sa dugo mo, may kapayapaan ako. Hindi na ako kaaway ng Diyos, ako ay anak na niya. This table reminds us that peace came at a price, the broken body and the shed blood of Jesus. The hope of the Messiah promises a kingdom that will never end. Isaiah 9:7 verse says, of the increase of His government and peace, there will be no end. Ang ibig po sabihin nito, ang pag-asa natin kay Kristo, hindi nauubos, hindi humihina, hindi natatapos. Sa mundo, ang pag-asa ay paiba-iba, pabago-bago. Pero kay Jesus, we have a secure and eternal hope. So when we take the communion, we look back at the cross, but we also look forward to His return. Nagbabalik tanaw tayo, pero nakatingin din tayo, naghihintay tayo, umaasa sa Kanyang muling pagbabalik. Communion is a reminder of the future. A day is coming when Jesus will reign forever and we will feast with Him in His kingdom. Meron sinasabi sa Revelation na marriage supper of the Lamb. So, sa panahon pong yon, kasama natin si Jesus, will be having supper with Him. As we prepare our hearts, Paul reminds us in 1 Corinthians 11:28 to examine ourselves. Sabi niya, suriin natin ang ating mga sarili bago tayo mag-participate sa communion. Sinusuri natin ang ating sarili hindi para husgahan ang ating sarili, kundi para kilalanin ang ating pag-asa ay si Kristo lamang. So let us take a moment of silence, a moment of reflection before tayo mag-partake sa ating communion at kausapin natin ang Panginoon habang tayo ay nasa moment of silence. Kung merong mga nire-reveal siya sa atin ng mga kasalanan, i-confess natin ito sa Kanya at hingin natin ang kapatawaran upang sa gayon tayo ay magiging karapat-dapat na makibahagi sa banal na hapunan. So let us take this moment of silence in prayer of confession.
Panginoon, kinikilala po namin na kayo ay Diyos na banal at hindi po maaaring manatili ang kasalanan sa inyong presensya. Sinabi niyo sa inyong salita, "Be holy for I am holy." Kaya sa mga oras ito, Panginoon, dumudulog kami sa inyo na may kababaang loob at isinusuko namin sa inyong harapan ang anumang karumihan, kasalanan, mga bagay na ginawa namin, inisip o sinabi na hindi kalugod-lugod sa inyo. At ito po ay hinihingi namin ng kapatawaran, Panginoon. Pakalinisin niyo nga po kami, kagaya na sinasabi o pinapangako sa inyong salita, na kung aming papahayag ang aming mga kasalanan, kami po ay lilinisin niyo sa lahat ng karumihan. Salamat po, Panginoon, sa dugo ninyong tumigi sa krus upang kami po ay magkaroon ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. At sa umaga pong ito, muli po namin inaanyayahan ng inyong banal na espiritu na siyang pumuspo sa amin, mag-control sa amin at maghari sa aming puso. At hayaan niyo nga po na aming buhay, sa aming pamumuhay sa bawat araw ay maging kalugod-lugod sa inyo. Salamat po. Ito ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon po ay tayo po ay tumayo at tayo po ay lalapit sa harapan at kumuha ng mga elemento, ang tinapay at juice, at mamaya po sabay-sabay natin kakainin at inumin. Sige po, pwede na natin gawin. Tayo po ay tumayo. Sabi ni Jesus sa Luke chapter 22 verse 19, "This is my body which is given for you. Do this in remembrance of me." Let us partake of the bread together. Again, si Jesus ang nagsasalita, sabi niya sa Luke 22 verse 20, "This cup is the new covenant in my blood, which is poured out for you. This is the blood that purchased our hope, our peace, and our eternal life. Let us drink the cup together."
Mga kapatid, as we have taken the elements, may we never forget, Jesus is not just the child in the manger. He is the Messiah who gave His life so we can have hope. His body was broken so we can be made whole. His body was shed so we can live forever. His sacrifice secured a hope that will never fade. Tayo po'y manalangin. Heavenly Father, we thank you for this blessed gathering. Salamat, Panginoon, sa kapayapaan, pag-asa at kalakasang nanggagaling sa iyong salita. Thank you for reminding us today that in Jesus, the Messiah, we have a wonderful counselor in our confusion, a mighty God in our weakness, an everlasting Father in our loneliness, and a Prince of Peace in our struggles. Salamat po sa pag-asang hindi natitinag, pag-asang hindi nasisira, pag-asang nakatayo sa mabuting mong pangako at sakripisyo sa krus. As we leave this place, fill our hearts with renewed hope, renewed strength, and renewed devotion. Teach us to walk in your life, in your light, to trust your plans, and to serve you faithfully in our homes, workplaces, and community. Lord, seal in our hearts everything we have heard today. Protect each family represented here. Guide us through the coming week. Empower us to shine the light of Christ in a world filled with darkness. We give you all the glory, honor, and praise. In Jesus' mighty name we pray. Amen. May the Lord bless you and keep you. May the Lord make His face shine upon you and be gracious to you. May the Lord turn His face toward you and give you peace. And may the hope of the Messiah, the peace of Christ, the love of the Father, and the fellowship of the Holy Spirit be with you now and forevermore. Amen. Amen. God bless you all.